Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2023-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa jade pendant sa kanyang mga kamay. Para makita si Kelly at ang kanyang anak na hindi pa niya nakikilala, kahit maliit ang pagkakataon, gusto pa rin niyang subukan. Junior brother Alvin, kailangan mong maging maingat. Mangyaring tandaan na huwag ibunyag ang relasyon mo at ng Saint Girl kapag pumunta ka sa enforcement hall. Kung hindi, ang hallmaster at ang ilang vice hallmaster sa enforcement hall ay agad na papatayin ka. Same time na binalaan ni Jano si Alvin na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Alam na alam ni Jano na ang Saint Girl ay nakakulong sa enforcement hall ay dahil nawala ang kanyang kailan isang puri. Maaaring isipin ng isang tao na kung malaman ng hallmaster sa enforcement hall na si Alvin ang lalaking kumuha ng kailan isang puri ng Saint Girl, tiyak na hindi siya makakaligtas. Oo naman. Tumanggo si Alvin. Naunawaan niya ang mabuting hangarin ni Jano. Mula sa simula hanggang sa katapusan, lubos na nagpapasalamat si Alvin kay Jano. Kung ito man ang paraan ni Jano na nagkusa na minampas sa kidlat na parusang panunumpa o kung gaano niya kadaling ibinigay sa kanya ang kanyang personal na jade pendant, lubos siyang nagpapasalamat dito. Sa mga sumunod na araw, bukod sa pag-unawa sa kanyang divine abilities, pinalakas din ni Alvin ang kanyang cultivation base sa early exemplary saint stage. Nang dumating ang araw ng enforcement hall na nagre-recruit ng bagong grupo ng mga tunay na disipulo, si Alvin na nagpalakas ng kanyang cultivation base ay agad na umalis sa kanyang tirahan at lumipad patungo sa Saint Island. Whoosh! Lumipad si Alvin sa bilis ng kidlat. Tatlong tunay na alagad na nakatagpo niya sa kanyang paglalakbay doon ay agad na nagbigay daan sa kanya nang makita siyang lumilipad patungo sa kanila nang walang balak na huminto. Bastos ka! Nagmamadali ka bang muling magkatawang tao? Galit na saway ng isa sa mga tunay na alagad. Mukhang siya si Alvin. Ang isa pang tunay na disipulo ay tumingin sa nawawalang silhouette ni Alvin at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang naguguluhang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Si Alvin. Nakita ko na ang portrait niya. Tumanggo ang huling tunay na alagad. Bagamat naglalampasan lang sila, kitang-kita niya ang mukha ng kausap. 10 araw na ang nakalipas, pinahirapan ni Alvin si Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking at sumikat. Ang ilang mga tao ay gumuhit ng isang matingkad na larawan sa kanya at gumawa ng maraming mga kopya bago ito ikinalat sa lupang banal ng Fire Worship Sect. Sa kasalukuyan, maraming mga alagad ng Saintland na hindi pa nakikita ng personal si Alvin ay nakilala siya dahil nakita nila ang mga kopya ng larawan. Sinigurado pa nilang maalala ang kanyang mukha para maiwasang hindi sinasadyang masaktan siya. Pagkarating ni Alvin sa Saintland, pinatay niya ang tunay na disipulo, si Wenyang. Pagkatapos noon, buong lakas pa niyang natalo ang tunay na alagad, si Rodora. Sapat na ang kanyang lakas para matakot sa kanya ang 99% ng mga tunay na disipulo. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang dalawang kasama, ang tunay na disipulo na orihinal na nagmumura kay Alvin ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Gee guys, do you think narinig niya akong tinatawag siyang asshole kanina? Nag-aalalang tanong ng tunay na alagad pagkatapos huminga ng malalim at tumingin sa dalawa niyang kasama. Nang pinagalitan mo siya, medyo malayo na ang nakalipad niya kaya sa tingin ko ay hindi niya ginawa, sagot ng isa sa mga tunay na alagad. Sa kabilang banda, iniisip ko na narinig niya ito. Bagamat medyo malayo ang paglipad niya, sa lakas niya, hindi mo ba naisip na mahusay din ang kanyang pandinig? Sa halip ay sinabi ng ibang tunay na alagad. Ang mga salita ng tunay na disipulong ito ay naging sanhi ng pagkawala ng mga kulay sa mukha ng tunay na disipulo na sumaway kay Alvin kanina. Natarante siya habang bumubulong, mukhang nagmamadali siya. Hindi na niya ako hahanapin pagkatapos niyang harapin ang bagay na iyon, di ba? Sa sandaling maalala niya ang lakas ni Alvin, napuno siya ng takot. Sa tingin ko hindi kanya hahanapin. Ang iba pang dalawang tunay na alagad ay dumating sa parehong conclusion na naging dahilan upang ang isa pang tunay na disipulo ay bumantong hininga. Sa katunayan, hindi maaabala si Alvin sa maliit na bagay.
Sa kasalukuyan, ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa paglilingkod sa enforcement hall dahil ito ay gumaganap ng isang malaking papel sa kung maaari niyang makilala si Kelly at ang kanyang anak na babae. Pagkaraan ng 10 araw, muling dumating si Alvin sa Central Square. Sa sandaling lumitaw siya, nakilala siya kaagad ng maraming mga alagad ng banal na lupa. Si Alvin. Dumating na naman siya. I wonder kung sino ang malas na tao sa pagkakataong ito. Malas na tao. Bakit mo nasabi? Siguro hindi mo pa narinig ang tungkol dito. 2 beses na dumating si Alvin sa Central Square. Sa unang pagkakataon na dumating siya, pumasok siya sa Palace of Death kasama ang tunay na disipulo, si Wenyang, at pinatay siya. Sa pangalawang pagkakataon na narito siya, si Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa true ranking ay walang awa niyang pinahiya. I see. Parang medyo malakas siya. Gayunpaman, may chismis na mayroon lang siyang dilaw na innate spiritual root. Maaaring mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root, ngunit natalo na niya ang 2 tunay na disipulo. Mukhang walang katulad niya sa kasaysayan ng fire worship sect. Tama ka. Ang senior sister Rodora ay sinasabing nagtataglay ng isang asul na innate spiritual root. Bukod dito, ito ay isang dark blue na innate spiritual root. Kapag siya ay lumakas sa hinaharap, malamang na siya ay magiging isang Golden Flame Elder o isang tao sa ganoong antas. Ang isang henyo na disipulo na ang hinaharap ay walang limitasyon ay pinahirapan ng isang tao na how unbelievable spiritual dilaw na in. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, ang katotohanan ay inilatag sa harap ng ating mga mata. Walang paraan para hindi tayo maniwala dito. Nang dumating si Alvin sa Central Square, narinig niya kaagad ang bulungan ng mga alagad ng Saint Land. Hindi na siya nagulat nang marinig niya na si Rodora ay may asul na innate spiritual root. Siya ay nasa ika-9 na ranggo sa true ranking kung tutuusin. Sa fire worship sect, hindi lamang ang malalakas na elite na disipulo ng Saint Land na pumasok sa Saint Celestial Stage ang maaaring maging tunay na mga disipulo, ngunit mayroon ding paghihigpit sa edad. Ito ay dahil ang mga tunay na disipulo ay kumakatawan sa mga piling tao sa mga nakababatang henerasyon sa fire worship sect. Ang isang tunay na disipulo ay titigil sa pagiging isang tunay na disipulo kapag siya ay umabot na sa isang tiyak na edad. Sa oras na iyon, ang tunay na disipulo ay maaaring maging bronze, silver o golden flame elder batay sa kanyang lakas. Sa madaling salita, ang mga tunay na disipulo sa fire worship sect ay mga natatanging disipulo lamang mula sa nakababatang henerasyon. Dahil si Rodora ay isang tunay na disipulo, nangangahulugan ito na hindi siya masyadong matanda. Kasama ng kanyang natatanging cultivation base, masasabi ng isang tao na hindi simple ang kanyang innate spiritual root. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng cultivation base sa second form of the Saint Celestial Stage sa edad na ito? Yellow innate spiritual root. Hindi inintindi ni Alvin ang sinabi ng mga disipulo ng Saint Land na siya ay nagtataglay ng isang dilaw na innate spiritual root. Kasabay nito, napagtanto niya na ang Saint Land Enforcement Hall ay hindi nagpakalat ng balita na mayroon siyang asul na innate spiritual root. Maaaring hindi alam ng ibang tao na mayroon siyang asul na innate spiritual root, ngunit tiyak na alam ng Saint Land Enforcement Hall. Noong panahong iyon, maluwag sa kanya ang Saint Land Enforcement Hall dahil sa kanyang asul na innate spiritual root. Ang bulong-bulungan ay napakalakas ni Alvin dahil sa 4 na mataas na antas ng divine abilities na kanyang pinagkadalubhasaan. Gayunpaman, sa kanyang likas na talento sa martial daw at sa kanyang dilaw na innate spiritual root, nakatadhana na siya ay mahihirapang umunlad sa hinaharap. Hanggat si Rodora ay binibigyan ng sapat na oras, magagawa niyang maghayganti mula sa kanya. Tunay nga. Mas malakas na ngayon si Alvin kaysa kay senior sister Rodora dahil marami na siyang pinagkadalubhasaan na may mataas na gradong divine abilities. Kapag umusad na ang cultivation base ni senior sister Rodora, magiging madali na para sa kanya na maghayganti. Nagtataka ako kung ano ang pumasok sa isip ni Alvin. Kung iisipin ay nangangahas siyang sakta ng isang tunay na disipulong may magandang kinabukasan tulad ng senior sister Rodora. Marahil, naisip niya na papayag si senior sister Rodora na pumirma ng death pact sa Palace of Death. Kung pinatay niya ito sa oras na iyon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa paghihiganti nito sa hinaharap. Sinong mag-aakalang matalino si senior sister Rodora para tanggihan ang kanyang hamon? Sa pagsasalita tungkol dito, nandoon ako noon.
Noong una, nang makita ko kung paano natakot si Senior Sister Rodora na tanggapin ang hamon ng death duel na inilabas ni Alvin, medyo natarante ako at naramdaman kong naging duwag siya. Kung iisipin, hindi duwag si Senior Sister Rodora. Mayroon lang siyang hindi kapani-paniwalang pananaw. Alam niyang mananalo siya sa huli. Habang papunta sa Fire Remuneration Palace, narinig ni Alvin ang talakayan ng mga disipulo ng Saint Land. Si Rodora ay may hindi kapani-paniwalang pananaw. Siya ba ang mananalo sa huli? Halos mapahagalpak ng tawa si Alvin nang marinig niya ang ilan sa mga salita ng mga disipulo ng Saint Land. Noong panahong iyon, bilang isa sa mga kasangkot na partido, natural, alam niya ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ni Rodora ang hamon ng death duel. Natatakot lang siya at hindi nang ahas na makipagsapalaran. Ito ay ganap na walang kaugnayan sa kanyang pagkakaroon ng kamangha-manghang foresight o pagkapanalo sa huli. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, pumasok si Alvin sa Fire Remuneration Palace. Habang gumagawa ng paraan para sa kanya ang grupo ng mga alagad ng Saint Land, pumunta siya sa harap ng isa sa mga counter sa Fire Remuneration Palace. Plano ni Alvin na tanggapin ang atas na maglingkod sa Enforcement Hall. Kasabay nito, maraming mga alagad ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace ang maaari ding hulaan kung ano ang gagawin ni Alvin. Ang mga disipulong ito ng Saint Land ay maaaring naruroon 10 araw na nakalipas o narinig ng ibang tao na binanggit kung paano binalak ni Alvin na maglingkod sa Enforcement Hall. Elder, nandito ako para tanggapin ang assignment mula sa Enforcement Hall. Gusto kong maglingkod sa Enforcement Hall, diretsyong sabi ni Alvin sa Elder ng Fire Remuneration Palace sa likod ng counter. Alvin. Kinilala ng Elder ng Fire Remuneration Palace sa likod ng counter si Alvin. Umiling siya at sinabing, ngayon, ang Elder ng Enforcement Hall na pumunta sa ating Fire Remuneration Palace para ilagay ang assignment ay nagsabi na sinumang tunay na alagad ay maaaring tumanggap ng atas maliban sa iyo, Alvin. 2024. Kahit sino ay maaaring tumanggap ng assignment maliban kay Alvin. Sa Fire Remuneration Palace, sa sandaling matapos magsalita ang Elder na Fire Remuneration Palace sa likod ng counter, tumahimik ang buong lugar. Ang mga disipulo ng Saint Land na naruroon sa eksena ay tumingin sa Elder ng Fire Remuneration Palace at pagkatapos ay kay Alvin muli. Nagkatinginan silang lahat na nalilito at hindi makapaniwala. Ano ang nangyayari? Direktang sinabi ng Elder ng Enforcement Hall na ayaw niyang maglingkod si Alvin sa Enforcement Hall. Hindi ba ito isang pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan at autoridad at isang akto ng pananakot? Mukhang sobra na ito, tama ba? Maraming mga disipulo ng Saint Land ang nagreklamo tungkol sa kawalang katarungang ginawa kay Alvin nang sila ay nanambalik sa kanilang katinoan. Tiyak na may dahilan sa likod nito. Hindi mo ba iniisip na lahat ito ay kakaiba? Bakit hindi pinili ng Elder ng Enforcement Hall ang iba kundi si Alvin lang? Sabi ng isang alagad ng Saint Land. Talagang kakaiba. Mukhang sinaktan ni Alvin ang Elder ng Enforcement Hall na iyon. Kung hindi, hindi ito kikilos ng Elder. Nag-isip ang isang alagad ng Saint Land. Talagang magaling si Alvin sa paghahanap ng gulo. Ngayon, nasaktan pa niya ang isang Elder sa Enforcement Hall. Natatakot ako na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong maglingkod sa Enforcement Hall. Maraming mga disipulo ng Saint Land ang umiling habang nag-uusap sila sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa isang tiyak na lawak, inabuso ng Elder ng Enforcement Hall ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggawa nito, tama ba? Kung wala siyang wastong dahilan para pagbawalan si Alvin na maglingkod sa Enforcement Hall, maaaring magsampa ng reklamo si Alvin laban sa kanya sa Enforcement Hall. Kung ako si Alvin, tiyak na pupunta ako at isusumbong siya. Hindi ko siya papakawalan ng ganoon kadali. Sa kabilang banda, iniisip ko na kung ang Elder ng Enforcement Hall na iyon ay maglakas loob na ipagbawal si Alvin sa publiko, malamang na nakaisip na siya ng dahilan. Baka walang kwenta kahit na isumbong siya ni Alvin. Sa tingin ko, ganoon din. Bilang isang Elder ng Enforcement Hall, malalaman niya ang mga patakaran ng ating Fire Worship Sect. Sa ganoong sitwasyon, paano niya hahayaan si Alvin na makahanap ng pagkakataong i-report siya? Ang Fire Remuneration Palace na tumahimik ay muling napuno ng mga ingay. Habang ang mga disipulo ng Saint Land ay abala sa pag-uusap sa isa't isa, sa wakas ay nanambalik si Alvin. Ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagdilim.
Ito ay maliwanag na ang Enforcement Hall's elder ay naghahanap ng kasalanan sa kanya. Bagamat hindi alam ni Alvin kung sino ang elder mula sa Enforcement Hall, ang kanyang puso ay napuno ng galit na maaaring sumunog sa anumang bagay. Elder, iniisip ko kung sinong elder ng Enforcement Hall ang nagsabing hindi ko matatanggap ang assignment na inilagay ng Enforcement Hall para sa mga tunay na disipulo. Tanong ni Alvin habang binibigyang diin niya ang mga salitang tunay na disipulo pagkatapos huminga ng malalim. Ako ay isang tunay na alagad kaya natutugunan ko ang kinakailangan upang tanggapin ang tungkulin mula sa Enforcement Hall. I wonder kung ano ang batayan niya na pinipigilan akong tanggapin ang assignment mula sa Enforcement Hall. Tanong ni Alvin sa tonong nagtatanong. Sumimangot ang elder ng Fire Remuneration pala sa likod ng counter nang marinig niya ang tono ni Alvin. Kung may iba pang elite na disipulo ang nangahas na tanungin siya ng ganito, matagal na niyang pinaalis ang disipulong iyon sa Fire Remuneration Palace. Gayunpaman si Alvin ay isang taong nakatalo sa isang tao na nasa ika-9 na ranggo sa True Rankang. Siya ay isang tunay na alagad na mas malakas kaysa sa kanya. Sa mundong ito kung saan pinagpipitaganan ang mga malalakas, tahimik lang siyang umimik sa sarili. Elder, huwag mong sabihing hindi mo alam kung sinong elder ng Enforcement Hall ang nagbawal sa akin na tanggapin ang assignment mula sa Enforcement Hall. Sinabi ni Alvin sa kanyang malalim na boses habang ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso nang makita niyang tahimik ang elder mula sa Fire Remuneration Palace. Halos sa sandaling matapos magsalita si Alvin, bago sumagot ang elder mula sa Fire Remuneration Palace, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa Inner Palace ng Fire Remuneration Palace. How dare you? Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat, kabilang si Alvin. Maya-maya, sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat, 2 binata ang sunod-sunod na lumabas mula sa Inner Palace ng Fire Remuneration Palace. Ang nagsalita ay ang binata na nangunguna sa paglalakad. Ang binatang ito ay may isang ordinaryong hitsura at nakasuot ng uniforme ng isang tansong apoy na elder ng Saint Land. Sa sandaling lumabas siya ng Inner Palace, malamig niyang tiningnan si Alvin. Kasabay nito, malamig niyang sinabi, ako ang direktang nagbawal sa iyo sa pagtanggap ng atas mula sa Enforcement Hall para sa mga tunay na disipulo. Bakit? Hindi ka ba nasisiyahan? Swoosh! Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang bawat disipulo ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace ay tumingin sa kanya. Kuya Linton. Nakilala siya ng maraming alad ng Saint Land nang makita siya. Si Elder Linton ang nagbawal kay Alvin na tanggapin ang assignment mula sa Enforcement Hall. My goodness! Siya ba ang elder ng Enforcement Hall na nasaktan ni Alvin? Si Elder Linton Dong ay anak ni Vice Hall Master Dong sa ating Fire Worship Sect's Enforcement Hall. Bagamat siya ang ika-5 elder, sa background niya, kahit ang Silver Flame Elder sa Fire Worship Sect ay hindi nang ahas na masaktan lang siya, lalo na ang mga tao mula sa Enforcement Hall. Nagtataka ako kung paano siya na-offend ni Alvin. Na-offend na niya si Elder Linton, pero gusto pa rin niyang maglingkod sa Enforcement Hall. Nananaginip siya. Bagaman si Elder Linton ay ang nag-iisang anak na lalaki ng Vice Hall Master ng Enforcement Hall na si Master Dong, hindi siya dapat kumilos ng ganoon katapang at direktang dahil inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Dapat ay may wastong dahilan siya para pagbawalan si Alvin na maglingkod sa Enforcement Hall. Walang alinlangan na totoo ito. Kung tutuusin, bilang nag-iisang anak ni Vice Hall Master Dong, alam na alam din ni Elder Linton ang mga patakaran ng Fire Worship Sect. Imposibleng lumabag siya sa mga patakaran. Sa Fire Remuneration Palace, nagbulungan ang mga alagad ng Saint Land, na inihayag ang pagkakakilanlan ng elder ng Enforcement Hall na nagbawal kay Alvin na maglingkod sa Enforcement Hall. Batay sa kanilang mga salita, naisip nila na may balidong dahilan si Linton sa pagbabawal kay Alvin. Linton. Ang anak ng Vice Hall Master ng Enforcement Hall. Natural na narinig ni Alvin ang bulong ng disipulo ng Saint Land. Mas lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang malamig niyang tinitigan si Linton. Ikaw si Elder Linton. Maaari ko bang malaman kung paano kita nasaktan? Malamig na tanong ni Alvin na may madilim na ekspresyon. Ano? Batay sa iyong mga salita, parang sa tingin mo ay sinasadya kitang kunin, malamig na sabi ni Linton nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Kahit na naghahanap siya ng gulo kay Alvin, hindi niya ito aaminin.
Kung hindi, mapaparusahan pa rin siya ng Enforcement Hall kahit na ang kanyang ama ay Vice Hall Master ng Enforcement Hall. Ha! Hindi ba ito si Senior Brother Payne? Kasabay nito, maraming mga disipulo ng Saintland ang naglipat ng kanilang tingin sa isa pang binata na nakatayo sa likod ni Elder Linton. Marami sa kanila ang nakakilala sa kanya. Ang binatang ito ay kasing karaniwan ng hitsura ni Linton. Nakasuot siya ng uniforme ng tunay na alagad. Sa sandaling ito, nakatitig siya kay Alvin na may layuning pumatay. Narinig ko na si Senior Brother Payne ay may magandang relasyon kay Elder Linton. Mukhang totoo ito, gulat na bulalas ng isang alagad ng Saintland. Natatandaan ko na si Senior Brother Payne ay direktang disipulo ng First Silver Flame Elder Argus sa Black Turtle Sanctum. Sa tingin ko alam ko kung bakit pinipili ni Elder Linton si Alvin sa tila walang dahilan, sigaw ng isa pang disipulo ng Saintland. Nagtataka ako kung paano sinaktan ni Alvin si Elder Linton. Ang lumabas, ang taong nasaktan niya ay hindi si Elder Linton kundi si Senior Brother Payne. Si Senior Brother Payne ay ang pinakabatang direktang disipulo ni Elder Argus. Pinatay ni Alvin ang dakilang disipulo ni Elder Argus, si Huey, na siya ring nakababatang pamangkin ni Senior Brother Payne. Pagkatapos noon, hindi niya direktang naging sanhi ng pagkamatay ng dakilang direktang disipulo ni Elder Argus, si Hanzo, na dating kapatid na Paynein ay dapat na kinasusuklaman ng bawat kapatid na senior ni Senior Brother Payne. Siguro dahil dito hiniling niya kay Elder Linton na pahirapan ang mga bagay para kay Alvin. Sa wakas ay may katuturan ang lahat. Gayunpaman, dahil handang tumulong si Elder Linton, hindi siya dapat mag-alala na isusumbong siya ni Alvin dahil sa pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Iniisip ko kung anong uri ng dahilan ang naisip niya para ipagbawal si Alvin na tanggapin ang atas na inilagay ng Enforcement Hall para sa lahat ng tunay na disipulo. Nang makita ng mga alagad ng Saintland sa Fire Remuneration Palace si Payne, lumingon sila para tingnan si Linton. Iniisip nila kung anong dahilan ang gagamitin niya para ipagbawal si Alvin na maglingkod sa Enforcement Hall. Pagkatapos ng lahat, sa tama, si Alvin ay isang tunay na disipulo. Dapat kaya niyang tanggapin ang assignment mula sa Enforcement Hall. Gayunpaman, nakialam si Linton sa usapin at direktang pinagbawalan si Alvin na tanggapin ang assignment mula sa Enforcement Hall. Sinasabi mo bang hindi mo ako sinasadyang kunin? Tanong ni Alvin na may malamig na ngiti habang lumingon siya kay Linton pagkatapos tumingin kay Payne. Alam ni Alvin kung bakit naghahanap ng gulo si Linton sa kanya nang marinig niya ang mga salita ng mga disipulo ng Saintland sa Fire Remuneration Palace. Ang nangyari, si Payne, ang binatang nakatayo sa likod ni Linton, ang dahilan nito. Bukod sa pagiging isang tunay na disipulo, si Payne ay ang direktang disipulo ng Black Turtle Sanctum's First Silver Flame Elder Argus. Si Argus ang kanyang mortal kaaway. Hindi sila magpapahinga hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Siyempre naman. Lalong lumamig ang ngiti ni Linton nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Ang sabi niya, ang dahilan kung bakit kita pinagbawalan na tanggapin ang assignment mula sa Enforcement Hall ay dahil sa kabanalan ng Enforcement Hall. Ayokong sirain mo ang kasagraduhan ng Enforcement Hall. Sa katunayan, sa kasaysayan ng Fire Worship Sect, walang precedents ang Enforcement Hall na tumanggap ng isang tao na may lamang Yellow Root Innate Spiritual. Kumpiyansa na nagsalita si Linton. Walang argumento ang tono niya. 2025. Kung kahit isang ordinaryong tao na may dilaw na innate spiritual root ay makapasok sa Enforcement Hall, maaaring isipin ng mga tagalabas na tatanggapin lang ng Enforcement Hall ang sinuman kung kumalat ang balita tungkol dito. Sinabi ni Linton sa harap ng mga disipulo ng Saintland sa Fire Remuneration Palace habang nakatingin kay Alvin ng masama, hindi namin maaaring payagan ang reputasyon ng Enforcement Hall na madungisan ng isang pangkaraniwang tao na may dilaw na innate spiritual root. Kung tatanggapin ka namin, baka isipin ng mga tao na wala nang natitirang talento sa Fire Worship Sect. Ang mga salita ni Linton ay malinaw na nagpapahiwatig na ang dahilan ng kanyang mga aksyon ay upang pangalagaan ang reputasyon ng Enforcement Hall at ng Fire Worship Sect. Yellow Innate Spiritual Root. Commoner. Iniisip ni Alvin kung anong klaseng excuse ang ibibigay ni Linton, ngunit hindi sumagi sa isip niya na ibibigay ito ni Linton. Talaga bang elder ng Enforcement Hall itong si Linton?
Dapat malaman ng mga tao mula sa Saintland Enforcement Hall na mayroon siyang asul na innate spiritual root, tama ba? Natarante si Alvin. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, halatang hindi alam ni Linton na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Kung hindi siya makakaisip ng ganitong dahilan para mahirapan siya. Pagkatapos, tumingin si Alvin kay Payne na nakatayo malapit kay Linton. Nakita niya ang layuning pumatay sa mga mata ni Payne. Bukod doon, nakikita niyang si Payne ay halatang natutuwa sa kanyang kasawian. Hindi alam ni Payne na mayroon din akong asul na innate spiritual root. Nagulat si Alvin. Dati, si Hanzo, ang dakilang direktang disipulo ni Argus, ay hindi naniniwala na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root, at pumunta siya sa Enforcement Hall upang akusahan ang Enforcement Elder ng Black Turtle Sanctum na si Gilbert na inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Sa huli, hinatulan siya ng kamatayan dahil sa paglabag sa kabanalan ng Enforcement Hall. Ang pagkamatay ni Hanzo ay walang alinlangan na nagpahayag kay Argus na si Alvin ay talagang nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Mukhang hindi na pag-usapan ni Payne ang bagay na ito kay Argus bago siya dumating na naghahanap ng gulo sa akin. Kung hindi niya hahayaan si Linton na gumamit ng kawawang dahilan para pahirapan ako. Hindi naging mahirap para kay Alvin na alamin ito. Maliwanag na hindi alam ni Linton na mayroon akong asul na innate spiritual root. Tila hindi niya gaanong pinansin ang usapin tungkol kay Hanzo, ang nakatatandang kapatid Payne, na sinentensyahan ng kamatayan ng Enforcement Hall. Kung hindi, malalaman niya na mayroon akong asul na innate spiritual root. Ang katotohanan ay eksaktong katulad ng espekulasyon ni Alvin. Kung si Linton man o si Payne, pareho nilang hindi alam na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Hindi alam ni Linton na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root dahil wala siya dati sa fire worship sect at bumalik lang siya ilang araw na ang nakakaraan. Hindi niya pinansin ang mga detalye ng nangyari sa nakatatandang kapatid ni Payne, si Hanzo. Kung nagbigay siya ng higit na pansin, malalaman niya mula sa dossier sa Enforcement Hall na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Para naman kay Payne, kalalabas lang niya sa closed door cultivation kamakailan. Sa sandaling lumabas siya sa closed-door cultivation, nalaman niya na ang kanyang dakilang senior brother Hanzo ay namatay dahil kay Alvin. Sa oras na iyon, si Alvin ay kararating lang sa Saintland at pinatay ang tunay na disipulo, si Wenyang, at walang awa na pinahiya ang isa pang tunay na disipulo, si Rodora, na mas malakas kaysa sa kanya. Noon napagtanto ni Payne na mahirap para sa kanya na maghayganti para sa kanyang nakatatandang kapatid kung kailangan niyang umasa sa kanyang sariling lakas. Pagkatapos, nagkataon niyang narinig na si Alvin ay gustong maglingkod sa Enforcement Hall. Noon siya pumunta sa Enforcement Hall para hanapin si Linton na kababalik lang sa fire worship sect at hilingin kay Linton na pagbawalan si Alvin na maglingkod sa Enforcement Hall. Nakaisip pa siya ng ideya na gamitin ang dilaw na innate spiritual root ni Alvin bilang dahilan para pagbawalan siya. Ang lahat ng ito ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon sa Fire Remuneration Palace. May katuturan ang mga salita ni Elder Linton. Mula noong sinaunang panahon, walang sino man sa Enforcement Hall ang nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root. Maraming mga alagad ng Saintland ang bumulong sa kanilang sarili sa Fire Remuneration Palace. Alam nilang ginagamit lamang ito ni Linton bilang dahilan, ngunit nakita nilang makatwiran ang kanyang dahilan. Ito ay katanggap-tanggap sa fire worship sect dahil alam ng lahat sa sect kung gaano kalakas si Alvin. Hindi naman sila naging kakaiba sa paglilingkod niya sa Enforcement Hall kahit alam nilang may taglay lamang siyang dilaw na innate spiritual root. Gayunpaman, hindi kilala ng mga tagalabas si Alvin. Kung nalaman nilang ang Enforcement Hall ay tumanggap ng isang pangkaraniwang tao na may dilaw na innate spiritual root, iisipin nilang ang fire worship sect ay walang natitirang mga mahuhusay na tao sa sekta. Ito ay walang alinlangan na isang malaking kahihiyan sa fire worship sect. Hindi ka makakapagsalita ng ganito. Naturally, marami ring mga alagad ng Saintland na nagtanggol kay Alvin laban sa kawalan ng hustisya. Ang mga salita ni Elder Linton ay makatwiran, ngunit ang isang exception ay dapat gawin para kay Alvin.
Bagamat siya ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root, siya ay mas malakas kaysa sa karamihan ng Bronze Flame Elders at mga tunay na disipulo sa ating fire worship sect. Kung ang isang tao ay hindi kwalipikadong maglingkod sa Enforcement Hall, kung gayon sino pa ang kwalipikado? Maraming mga alagad ng Saintland ang tumingin kay Linten na may mga bakas ng sama ng loob at sama ng loob. Naramdaman nila na nalampasan niya ang isang linya. Kahit noon pa man, isang katotohanan na si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root. Natural, ang mga tao sa sekta ay hindi magdududa sa lakas ni Alvin. Gayunpaman, kung kumalat ang balita tungkol dito, ang mga tagalabas na hindi pamilyar sa kanya ay hindi mag-iisip tungkol sa sekta. Isang alagad ng Saintland ang sumingit. Tama. Kahit na kumalat ang mga salita ng mga ginawa ni Alvin sa sekta, maaaring hindi maniwala ang mga tagalabas. Baka isipin nila na ito ay isang bagay na ginagawa ng sekta bilang dahilan. Tama ka. Dahil dito, maaaring walang magawa ang Enforcement Hall kahit na pumunta doon si Alvin para magsampa ng reklamo laban kay Elder Linten dahil sa pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Hindi may kikaila ang palusot ni Elder Linten. Totoong nakikita ng lahat na sinusubukan lang niyang pahirapan ang mga bagay-bagay para kay Alvin, ngunit ano? Si Alvin ay talagang isang karaniwang tao na may dilaw na innate spiritual root. Kung walang dilaw na innate spiritual root si Alvin, hindi mangyayari ang insidenteng ito. Kahit paano mo tingnan, nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanyang mababang grade innate spiritual root. Ang grupo ng mga alagad ng Saintland ay nag-usap sa kanilang sarili sa Fire Remuneration Palace. Nang tumingin sila kay Alvin, umiling sila na tila nakakaawa ang buong bagay. Bagaman si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root, siya ay napakalakas pa rin. Walang katulad niya sa kasaysayan ng fire worship sect. Hindi naiwasang mamangha ang isang alagad ng Saintland. Hindi lang ito ang fire worship sect. Kahit na sa kasaysayan ng Dao Martial Saintland, sa palagay ko ay walang katulad ni Alvin. Si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root, at ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok lamang ng exemplary saint stage. Gayunpaman, siya ay sapat na malakas upang pumatay ng isang powerhouse sa first form of the Saint Celestial stage at talunin ang isang elite powerhouse sa second form of the Saint Celestial stage. Ang kanyang lakas ay tiyak na walang katulad sa Saint Marty. Talagang totoo na si Heaven ay nagseselo sa mga henyo. Binigyan ng Diyos si Alvin ng walang kapantay na kakayahang maunawaan ang mga divine abilities, ngunit sa parehong oras, binigyan lamang niya siya ng isang dilaw na innate spiritual root. Ang dilaw na innate spiritual roots ay itinuturing na maganda sa labas ng fire worship sect. Napakaraming tao na may dilaw na innate spiritual roots sa sect kaya hindi na ito dapat banggitin dito. Maraming disipulo ng Saintland ang namamangha pa rin sa kasalukuyang lakas ni Alvin kahit na mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root. Bagaman maaaring iyon ang kaso, wala sa kanila ang nag-isip na magkakaroon siya ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Bukod dito, inakala pa nila na ang kanyang cultivation base ay mananatili sa tuktok ng exemplary saint stage magpakailanman. Alvin. Kasabay nito, tumingin muli si Linten kay Alvin at sinabing may mapanuksong ngiti, sa tingin mo ba ay inaabuso ko pa rin ang kapangyarihan pagkatapos kong pakinggan ang aking dahilan? Si Linten ay kumilos ng matuwid sa sarili. Para bang itinuring niya si Alvin bilang isang langgam na maaari niyang tapakan. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka sigurado kung inaabuso mo ang iyong kapangyarihan o hindi na kailangan mong itanong sa akin ito. Malamig na ngumiti si Alvin. Ano? Huwag mong sabihing ayaw mong tanggapin ito. Lalong lumilitaw ang mapanuksong ngiti sa mukha ni Linten. Hindi kaya ako naging malinaw sa mga salita ko. Isa ka lang na ordinaryong tao na nagtataglay ng dilaw na spiritual root. Kung papasok ka sa enforcement hall namin, hindi mo lang ipapahiya ang enforcement hall, kundi ipapahiya mo rin ang fire worship sect. Don't tell me handa kang sirain ang reputasyon ng sarili mong fire worship sect. Inakusahan pa ni Linten si Alvin ng pagiging makasarili at walang pakialam sa reputasyon ng fire worship sect. Tapos ka na ba? Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Alvin anuman ang sinabi ni Linten. Parang walang epekto sa kanya ang mga salita ni Linten.
Bakit? Don't tell me may sasabihin ka pa. Ano yon? Gusto mo bang sabihin na mas malakas ka sa karamihan ng mga totoong disipulo? Natural na galit si Linten nang makita niya kung gaano kalmado si Alvin. Ngumisi siya. Huwag kalimutan na ang mga tagalabas ay iba sa mga tao sa sekta. Hindi sila maniniwala na ang isang karaniwang tao na mayroon lamang dilaw na innate spiritual root ay sapat na malakas upang may rank sa nangungunang 10 ng true ranking ng fire worship sect. Parang walang kamali-mali ang palusot ni Linten. Gayunpaman, iyon lang ang mangyayari kung si Alvin ay talagang nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root. 2026. Dahil sa pagiging dominante ni Linten, silyapan lang siya ni Alvin nang walang pakialam bago niya inilipat ang kanyang tingin sa Bronze Flame Elder ng Fire Remuneration Palace na nakatayo sa likod ng counter. Sa wakas ay sinabi ni Alvin, "Elder, dapat may dala kang espiritual na perlas, tama ba?" Agad na tumahimik ang buong lugar bago ito nagkagulo. Gusto ni Alvin ng spiritual pearl mula sa Elder ng Fire Remuneration Palace. Plano ba niyang suriin ang kanyang innate spiritual root sa harap ng lahat? Mukhang iyon ang kaso. Hindi ba siya nagtataglay ng isang dilaw na innate spiritual root? Ang sabi-sabi na siya ay nasubok ng 2 beses nang siya ay unang dumating sa fire worship sect. Gayunpaman, ang resulta ay pareho. Huwag mong sabihin sa akin na sa palagay niya ay magbabago ang kanyang innate spiritual root. Nakakatawa. Ang mga disipulo ng Saint Land ay nag-usap sa kanilang sarili, na kinukutya si Alvin sa pagiging walang muwang. Samantala, tumawa ng malakas si Linten. Pagkatapos niyang tumigil sa pagtawa, tiningnan niya si Alvin nang may pang-aalipusta at nanunuyang sinabi, "Alvin, huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay magbabago ang iyong innate spiritual root dahil lang sa lumakas ka." Nakakatuwa. Si Payne na nakatayo sa likod ni Linten ay ngumiti din ng mapanokso kay Alvin dahil sa pagiging tanga. "Elder," tawag ni Alvin sa Elder ng Fire Remuneration Palace na tulala. Tila hindi niya narinig ang mga salita ni Linten at Payne. Sa sandaling ito, ang Elder ng Fire Remuneration Palace na nakatayo sa likod ng counter ay sa wakas ay nanimbalik ang kanyang pakiramdam. Agad siyang naglabas ng isang kumikinang at translucent na spiritual pearl mula sa kanyang personal spatial ring. Habang ang Elder ng Fire Remuneration Palace na nakatayo sa likod ng counter ay iniabot ang spiritual pearl sa kanyang kamay kay Alvin, hindi niya maiwasang magtanong, "Alvin, gagawin mo ba talaga ito? Kailangan ba?" Naisip niya na imposible para sa isang tao na baguhin ang kanyang innate spiritual root. May sabi-sabi na kung ang isang tao ay may tulong ng isang powerhouse na sumailalim sa transcendence at maaaring umakyat sa Devata realm, mapapabuti ng isa ang kanyang innate spiritual root. Gayunpaman, iyon ay isang gawa-gawa lamang. Walang sino man ang nakarinig ng sino man na bumalik mula sa Devata realm pagkatapos ng kanilang pag-akyat. Batay dito, inakala ng marami na ito ay mito lamang. Kahit na ito ay totoo, ito ay imposible upang makamit. Kailangan ba? Bukod sa Elder ng Fire Remuneration Palace, maraming mga alagad ng Saint Land ang nagsabi ng parehong bagay. Baliw si Alvin. Katawa-tawa. Huwag mong sabihin sa akin na iniisip niya na napabuti niya ang kanyang innate spiritual root. Hayaan mo lang siyang subukan kung gusto niya. Anyway, hindi maikakailang katotohanan na mayroon lang siyang dilaw na innate spiritual root. Nagbulungan ang grupo ng mga alagad ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace. Akala nilang lahat ay hindi kailangan ang pagkilos ni Alvin. Hindi pinansin ni Alvin ang lahat ng bulong sa kanyang paligid. Matapos kunin ni Alvin ang spiritual pearl mula sa Elder ng Fire Remuneration Palace, hindi siya nagmamadaling suriin ang kanyang innate spiritual root. Sa halip, naglakad siya at huminto sa harap ni Linten. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Linten nang hindi niya namamalayan na napaatras siya sa gulat nang makita niya si Alvin na papalapit sa kanya. Bagamat bumalik lang siya sa sekta, narinig niya ang mga chismis na nakapaligid kay Alvin. Alam niyang sapat ang lakas ni Alvin para talunin si Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa true ranking. Alam niyang hindi siya katapat ni Rodora, lalo pa si Alvin. Gayunpaman, pagkatapos niyang walang kamalay-malay na umatras, nakita niya si Alvin na nakatayo lamang sa kanyang harapan ng walang galaw.
Agad namang namutla ang mukha niya nang maramdaman ang mapang-asar na tingin ng mga tao sa paligid. Dahil dito ay napahiya siya at nagalit sa kanya. Sok-sok. Mukhang natatakot si Elder Linton kay Alvin. Paano siya hindi matatakot? Bagamat malakas si Elder Linton, hindi siya kalaban ni Senior Sister Rodora, lalo pa si Alvin. Gayunpaman, siya ay isang elder pa rin mula sa Enforcement Hall. Ang duwag na paraan ng kanyang pagkilos ay hindi angkop sa kanyang posisyon. Ito ay ganap na sumisira sa kanyang imahe. Tama. Pakiramdam niya ay nasa mas mababang posisyon siya kumpara kay Alvin. Maraming mga disipulo ng Saint Land ang nagbulungan nang makita nilang napaatras si Linton nang lapitan siya ni Alvin. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mababang boses, ilan sa kanila ang may mahinang pandinig. Nang marinig ni Linton ang mga salitang ito, galit na galit siya na halos samukha siya ng dugo. Inilabas niya ang kanyang galit kay Alvin habang malamig niyang sinabi, "Alvin, ano ang sinusubukan mong gawin? Ano ang sinusubukan kong gawin? Ano ang magagawa ko? Huwag mong sabihin sa akin na nag-aalala ka na papatayin kita sa harap ng napakaraming tao, Elder Linton." Nakangiting sumagot si Alvin, "Kung talagang iniisip mo, natatakot akong mabaigo ka, Elder Linton. Sa paningin ko, mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa iyo. Gusto mong gamitin ko ang buhay ko kapalit ng buhay mo. Hindi ko kayang gawin ang ganoong bagay." Ang mga salita ni Alvin ay malinaw na nagpapahiwatig na ang buhay ni Linton ay walang halaga, na naging dahilan upang maging berde ang mukha ni Linton. Noong una, naghahanap lang si Linton ng gulo kay Alvin dahil kay Pain. Gayunpaman, ngayon ay ganap na niyang itinuring si Alvin bilang kanyang mortal na kaaway. Kahit anong mangyari, nag-iisang anak pa rin siya ng isang Vice Hall Master sa Enforcement Hall. Sa Fire Worship Sect, kahit ang nangungunang 3 tunay na disipulo sa True Ranking ay hindi nang ahas na saktan siya ng hayagan. "Elder Linton, tingnan mong mabuti ito," sabi ni Alvin sa mahinang boses na may tame time na ekspresyon. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay na nakahawak sa spiritual pearl sa harap ng mga mata ni Linton at ipinasok ang kanyang Sun Saint energy sa spiritual pearl. Pagkatapos ng 10 paghinga, magbabago ang espiritual na perlas at ihahayag ang kanyang katutubong espiritual na ugat. Ito ay isang malawak na kilalang katotohanan sa Fire Worship Sect na mayroon ka lamang dilaw na innate spiritual root. Kahit na hindi ko tingnan, alam ko kung ano ang magiging resulta. Matapos mabawi ni Linton ang kanyang katinoan, mayroon siyang ekspresyon ng paghamak sa kanyang mukha. Mayabang siyang palikod, hindi man lang tinitigan ang spiritual pearl sa kamay ni Alvin. Sa kabilang banda, si Pain na nakatayo sa likod ni Linton ay nakangiti din ng mapang-asar. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nasanay sa espiritual na perla sa kamay ni Alvin. Kasabay nito, ang iilang elder ng Fire Remuneration Palace na nakatayo sa likod ng mga counter at ang grupo ng mga disipulo ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace ay matamang nakatingin din sa spiritual pearl na nasa kamay ni Alvin. Bagamat pakiramdam nilang lahat ay alam nila kung ano ang magiging resulta, hindi nila maiwasang tingnan ang spiritual pearl sa kamay ni Alvin. Unti-unting lumipas ang oras. Mabilis na lumipas ang haba ng hininga. Mabilis ding lumipas ang haba ng 2 paghinga. Hindi nagtagal, lumipas na ang tagal ng 10 paghinga. Ang spiritual pearl na hawak ni Alvin ay nagsimulang magpakita ng ilang pagbabago. Nagsimula itong lumiwanag ng dahan-dahan, tila isang maliit na araw sa dulo. Nang makita nila ang kulay ng liwanag na nagniningning mula sa spiritual pearl sa kamay ni Alvin. Ito. Bukod kay Linton na mayabang na tumalikod, ang mga tao sa Fire Remuneration Palace, kasama na si Pain, ay hindi maiwasang manlaki ang kanilang mga mata sa gulat at pagkalito. Marami pang ang nagkukusot sa kanilang mga mata, sa pag-aakalang may mali sa kanilang paningin. May mga taong kinurot pa ang sarili nilang mga hita para masiguradong hindi sila nananaginip. Imposible. Imposible. Maya-maya pa, isang tinig na puno ng kawalang paniwala ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ito ay kay Pain na nakatayo sa likod ni Linton. Tinitigan niya ang espiritual na perlas na nasa kamay ni Alvin nang hindi makapaniwala.
Bagamat paulit-ulit niyang binubulong sa sarili na imposible, ang katotohanan ay nakatitig sa kanya ng diretso sa mga mata. Bagamat si Linton ay mayabang at mapangasar na tumingin sa malayo, sa totoo lang ay lihim niyang binibigyang pansin ang resulta. Kahit noon pa man, 100% siyang tiyak na si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root. Pagkaraan ng 10 paghinga, ang tunog ng panunuya na inaasahan niyang maririnig ay hindi tumunog sa hangin. Bumilis ang tibok ng puso niya nang malaman niyang may mali. Muling kumirot ang kanyang puso nang marinig niya ang mga salita ni Payne. Agad siyang lumingon para tingnan ang spiritual pearl sa kamay ni Alvin. Ang spiritual pearl ay nagniningning ng asul na liwanag, na nagpapakita na si Alvin ay walang alinlangan na nagtataglay ng asul na innate spiritual root sa halip na isang dilaw na innate spiritual root. Paano ito posible? Nang makita ni Linton ang spiritual pearl na kumikinang sa asul na liwanag, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat na para bang nakakita lang siya ng multo. 2027. Paano ito naging posible? Sa kasalukuyan, hindi lang si Linton ang nakadama na imposible ito. Sa Fire Remuneration Palace, lahat ay matamang nakatingin kay Alvin. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalituhan at hindi paniniwala. Blue innate spiritual root. Paano ito magiging asul na innate spiritual root? May mali ba sa spiritual pearl na iyon? Si Alvin ay may dilaw na innate spiritual root, tama ba? Paano ito magiging isang blue innate spiritual root? Sa tingin ko rin ay may mali sa spiritual pearl na iyon. 2 beses na sinubukan ni Alvin ang kanyang innate spiritual root. Pareho ang resulta. Ipinakita nito na mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root. Malamang may mali sa spiritual pearl na iyon. Ang grupo ng mga disipulo ng Saint Lan sa Fire Remuneration Palace ay matagal nang kinikilala ng kanilang impresyon na si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root. Kaya naman nahirapan silang paniwalaan. Kasabay ng katotohanan na 2 beses na nasubukan ni Alvin ang kanyang innate spiritual root, natitiyak nilang may mali sa spiritual pearl na kasalukuyang hawak ni Alvin. Ngumuso si Payne bago siya nagsabi ng masama, Hermf. Baka may mali sa spiritual pearl. Alvin, kung maglakas loob ka, gumamit ng isa pang spiritual pearl para suriin ang iyong innate spiritual root. Hindi talaga ako naniniwala na ang isang commoner na 2 beses na nasubok at natagpo ang nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root ay biglang magkakaroon ng asul na innate spiritual. Commoner. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumingin si Alvin sa kanya nang may pag-iinis bago niya sinabi, Payne, palagi mo akong tinatawag na ordinaryong tao kaya gusto kong tanungin ka, nangangahas ka bang lumagda sa Death Pact kasama ko at magsaya sa Palasyo ng Kamatayan? Magsaya sa Palasyo ng Kamatayan. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, muling nagkagulo ang mga disipulo ng Saint Lan sa Fire Remuneration Palace. Adik ba si Alvin sa pagpirma ng Death Pacts? Hindi ba halata? Pumirma muna siya ng Death Pact kay Wenyang. Tapos, noong nakipag-dispute siya kay Senior Sister Rodora, inanunsyo rin niya na gusto niyang pumirma sa Death Pact kasama niya. Ngayon, gusto niyang pumirma ng Death Pact kay Payne. Kung hindi ito adik, hindi ko alam kung ano. Bagaman si Payne ay direktang disipulo ng unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum na si Elder Argus at isang tunay na disipulo sa ating Fire Worship Sect, mas mahina siya kaysa kay Senior Sister Rodora. Paano siya maglalakas loob na pumirma ng Death Pact kay Alvin? Hindi ba halata ito? Walang paraan na pipirma siya ng Death Pact kay Alvin maliban kung gusto niyang mamatay. Ang mga disipulo ng Saint Land ay 100% tiyak na hindi maglalakas loob si Payne na pumirma ng isang Death Pact kay Alvin. Bagamat totoo si Payne ay hindi nang ahas na pumirma ng Death Pact kay Alvin, galit pa rin siya at nahihiya nang marinig niya ang talakayan sa kanyang paligid. Agad na namutla ang mukha niya dahil sa iba't ibang ekspresyon sa mukha niya. Hindi na siya nang ahas na magsalita, at kumilos siya na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Alvin. Kung ibang tao iyon, maaaring pinabayaan na ni Alvin ang bagay na iyon. Gayunpaman, ito ay si Payne, ang direktang disipulo ni Argus, na siyang pangunahing salarin sa insidente ngayon. Wala siyang balak na maging maluwag sa isang tulad niya. Ano? Natatakot ka ba? Tumingin si Alvin kay Payne nang may pang-aalipusta at ngumiti ng mapanokso.
Hindi mo ba ako tinawag na ordinaryong tao? Hindi ka man lang nangangahas na pumirma sa isang kasunduan sa kamatayan sa isang karaniwang tao. Hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi ka maaaring ikumpara sa isang karaniwang tao? Galit na galit si Payne nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Pulang-pula ang mukha niya. Bagamat siya ay galit na galit, hindi siya naglakas loob na ilabas ito kay Alvin. Dahil dito ay nakaramdam siya ng panghihina na para bang saysabog ang kanyang baga. Sok-sok. Parang inaamin mo na hindi ka maihahambing sa isang karaniwang tao. Lalo pang tinutuya ni Alvin si Payne nang makita niyang hindi siya nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita sa kabila ng galit niya. Base sa nakikita ko, basura ka lang. Basura. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, galit na galit si Payne kaya umungol siya sa mahinang boses. Alvin, huwag lumampas sa linya. Hindi niya matiis na tawagin siyang basura sa harap ng napakaraming tao. Natural, sa salita lang siya naglakas loob na gumanti. Wala siyang lakas ng loob na kumilos. Huwag lumampas sa linya. Nang marinig ang kanyang mga salita, natuwa si Alvin. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Don't tell me I'm wrong. Kung gusto mong patunayan na hindi ka basura, bibigyan kita ng pagkakataon at hahayaan kang pumirma sa akin ng death pact kung matapang ka. Walang duda na ang mga salita ni Alvin ay lalong nagpagalit kay Payne. Gayunpaman, walang paraan para pabulaanan niya ito. Talagang wala siyang lakas ng loob na pumirma ng death pact kay Alvin. Firms. Sa sandaling ito, biglang bumaantong hininga si Linten na kanina patahimik. Pagkatapos niyang tingnan si Alvin, hindi na siya nagsalita nang tumalikod na siya para maglakad palabas ng Fire Remuneration Palace. Nang makita ito, muling nagkagulo ang mga alagad ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace. Ano ang ginagawa ni Elder Linten? Aalis siya ng ganoon lang. Iba ito sa naisip ko. Iba rin ito sa naisip ko. Akala ko ipipilit din ni Elder Linten na may mali sa spiritual pearl at hihilingin kay Alvin na suriin muli ang kanyang innate spiritual root. Hindi ako makapaniwala na aalis siya nang walang sinasabi. Naniniwala kaya si Elder Linten na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root? Hindi ba ito katawa-tawa? Nahihirapan akong paniwalaan kaya naisip ko na mas mahihirapan si Elder Linten na paniwalaan ito. Gayunpaman, parang naniniwala siyang si Alvin ay talagang nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Nag-usap-usap ang mga alagad ng Saint Land. Hindi nila maintindihan ang aksyon ni Linten. Kahit si Payne ay hindi inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Linten. Nabalik lang ang katinoan niya nang makita niyang umalis si Linten. Siya ay may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay sumisigaw, Senior Brother Linten. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Linten at mag-isa siyang lumabas ng Fire Remuneration Palace. May mali sa spiritual pearl. Naisip din ito ni Linten. Gayunpaman, narinig niya na bihira ang isang bagay na mali sa isang espiritual na perlas. Kasabay ng pagtitiwala ni Alvin, hindi niya maiwasang mag-ingat. Kung patuloy niyang igiit na suriin muli ni Alvin ang kanyang innate spiritual root, hindi siya makaka-address ng maganda. Kung makumpirma na si Alvin ay talagang nagtataglay ng asul na innate spiritual root, hindi lamang magiging invalid ang ginawa niyang dahilan para ipagbawal si Alvin, ngunit maituturing din siyang umaabuso sa kanyang kapangyarihan. Bilang elder ng Enforcement Hall, kahit na siya lang ang nag-iisang anak ng Vice Hall Master ng Enforcement Hall, hindi pa rin siya nang ahas na hayagang abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Mayroon pa ring Hall Master sa itaas ng Vice Hall Masters, pabayaan ang katotohanang mayroong ilang Vice Hall Masters sa Enforcement Hall. Kung kumalat ang balita tungkol sa pag-abuso niya sa kanyang kapangyarihan, magagalit ang Hall Master. Sa oras na iyon, kahit ang kanyang ama ay hindi makakatulong sa kanya. Dahil dito, hindi iginiit ni Linten na suriing muli ni Alvin ang kanyang innate spiritual root. Pakiramdam niya ay hindi ito kailangan at delikado. Mabuti kung natagpuan nila si Alvin na mayroon lamang dilaw na innate spiritual root. Gayunpaman, kung makumpirma na mayroon talaga siyang asul na innate spiritual root, mapapahamak si Linten.
Ang mga disipulo ng Saint Lan sa Fire Remuneration Palace ay may ekspresyon ng hindi paniniwala sa kanilang mga mukha nang makita nilang hindi pinapansin ni Linton si Pain. Hindi nila inaasahan na aalis si Linton. Maging ang ilang matatanda ng Fire Remuneration Palace na nakatayo sa likod ng mga counter ay nataranta. Hindi nila ito inaasahan. Habang papalabas na si Linton mula sa magandang pasukan ng Fire Remuneration Palace, may bumasag sa katahimikan at tumawag, "Sandali." Pagkatapos, sa ilalim ng maingat na mga tanang iba, mabilis na lumipad palabas si Alvin at humarap sa malaking pasukan ng Fire Remuneration Palace, na humaharang sa landas ni Linton. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga alagad ng Saint Lan sa Fire Remuneration Palace. Lahat sila ay nasa sabik habang nakatitig kay Alvin na humaharang sa dinadaanan ni Linton. Noong una, inakala nilang matatapos na ang palabas dahil aalis na si Linton. Hindi nila inaasahan ang biglaang pagliko ng sitwasyon. Hinarang ni Alvin ang landas ni Linton. Samantala, nakatayo sa malayo si Pain. Kanina, hindi siya pinansin ni Linton. Nalilito pa rin siya dahil nakaramdam siya ng disappointment. Kung umalis si Linton, hindi niya mapipigilan si Alvin ng mag-isa. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata nang makita niyang si Alvin ang nagkusa na pigilan si Linton na umalis. Alvin! Nagalit si Linton nang makita niyang hamarang si Alvin sa kanyang dinaraanan. Sa mahinang ungol, tinanong niya, "Sa tingin mo ba ako si Rodora?" Bagamat narinig niya ang tungkol sa kung paano hinaranggan ni Alvin ang landas ni Rodora, hindi niya akalain na ganoon din ang gagawin ni Alvin sa kanya. Ang kanyang likas na talento at lakas ay maaaring mas mababa kaysa kay Rodora. Ang kanyang ama ay ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall. Ang posisyon ng kanyang ama ay katumbas ng isang Golden Flame Elder. Sa katunayan, ang posisyon ng kanyang ama ay maaaring ituring na bahagyang mas mataas kaysa sa Golden Flame Elders dahil sa espesyal na posisyon ng Enforcement Hall. Si Rodora ay lamang direktang disipulo ng isang ordinaryong Golden Flame Elder. Si Linton, sa kabilang banda, ay ang nag-iisang anak na lalaki ng Vice Hall Master ng Enforcement Hall. Elder Linton, bakit ka nagmamadaling umalis? Walang pakialam na tanong ni Alvin habang nakatingin sa galit na si Linton. 2028. Mahinahong nagsalita si Alvin. Ang mga hindi nakakaalam ay maaaring kahit na siya ay nakikipag-usap sa isang mabuting kaibigan ng maraming taon. Gayunpaman, halos lahat ng tao sa Fire Remuneration Palace ay malinaw na nakadarama ng tensyon sa pagitan nina Alvin at Linton. Sa sandaling ito, malinaw nilang nakikita na ayaw na ni Linton na masangkot sa bagay na ito, ngunit tumanggi si Alvin na pabayaan ang bagay na ito. Talagang pumunta si Alvin at pinigilan si Elder Linton. Saan niya nakuha ang kanyang lakas ng loob? Kung ako sa kanya, hinayaan kong umalis si Elder Linton. Kung tutuusin, disadvantageous para sa kanya kung mananatili si Elder Linton dito. Huwag mong sabihin sa akin na hindi siya nag-aalala na si Elder Linton ay hilingin sa kanya na kumuha ng isa pang spiritual pearl upang suriin ang kanyang innate spiritual root. Batay sa talakayan ng mga disipulo ng Saint Lan, masasabi ng isang tao na iniisip nila na si Alvin ay hanggal. Naturally, may ilang mga alagad ng Saint Lan na higit na matalino. Kung maglakas loob si Alvin na pigilan si Elder Linton na umalis, hindi ba ito nagpapakita na siya ay may kumpiyansa? Posible kayang peke ang mga chismis. Hindi kaya si Alvin ang tunay na nagtataglay ng asul na innate spiritual root at hindi isang dilaw. Kung wala siyang asul na innate spiritual root, hindi ka nais para sa kanya na pigilan si Elder Linton sa pag-alis. Mukhang mayroon talaga siyang asul na innate spiritual root. Kung talagang mayroon siyang asul na innate spiritual root, batay sa kanyang init ng ulo, natatakot ako na imposible para kay Elder Linton na umatras ng maganda. Ang mga alagad ng banal na lupa na higit na matalino ay nagsabi sa kanilang sarili. Kasabay ng lahat ng nangyari, nadama nilang lahat na posibleng si Alvin ay talagang nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Naturally, kakaunti lamang sa kanila ang nakadama ng ganito. Karamihan sa mga disipulo ng Saint Lan ay nadama na si Alvin ay naghahanap lamang ng gulo. Alvin, kung papayag kang umalis ako, hindi na magkakaroon ng anumang awayan sa pagitan mo at sa akin.
At saka, irerekomende kitang maglingkod sa enforcement hall. Ipinadala ni Linton ang kanyang boses kay Alvin habang matamang nakatitig sa kanya. Malinaw na gusto niyang makipagkasundo kay Alvin. Ito ay dahil batay sa paraan ng pagpigil ni Alvin sa kanya at sa kumpiyansa na ipinakita niya, alam niya na malamang na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Kung hindi, saan nakuha ni Alvin ang lakas ng loob na pigilan siya? Kuya Linton, hindi ako nagkamali ng narinig, di ba? Batay sa iyong voice transmission, gusto mong makipagkasundo sa akin. Malakas na sinabi ni Alvin nang marinig niya ang voice transmission ni Linton. Bakit? Sa tingin mo ba nagkamali ka ng desisyon kanina? Nang magsalita siya, dinala niya ang usapin ng pag-abuso ni Linton sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanya na maglingkod sa enforcement hall. Hindi sumagi sa isip ni Linton na hindi lamang tatanggapin ni Alvin ang kanyang pagtatangka sa pakikipagkasundo, ngunit inihayag pa niya ito sa lahat. Para bang natatakot siyang hindi malaman ng lahat ang tungkol dito. Alam ba niya ang mga patakaran? Agad na nagalit si Linton nang magsimulang mamula ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may layuning pumatay habang nakatingin kay Alvin. Kung nakakamatay lang ang tingin, maraming beses nang namatay si Alvin. Ramdam ni Linton na ang mga mata ng lahat ay lumipat sa kanya. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng kakaiba. Ang mga salita ni Alvin ay nagdulot ng panibagong kaguluhan. Si Elder Linton talaga ang nagkusa na ipadala ang kanyang boses kay Alvin para humingi ng pagkakasundo. My goodness! Totoo ba ito? Sa palagay ko ay hindi. Si Elder Linton ay sikat sa pagiging mayabang. Paano siya maaaring sumuko kay Alvin tungkol sa pangyayari ngayon? So sa tingin mo ay sinisiraan ni Alvin si Elder Linton? Posible. Naturally, karamihan sa mga disipulo ng Saint Land ay hindi naniniwala kay Alvin. Naramdaman nilang sinadya niyang suruan si Linton. Pakiramdam ni Linton ay parang pinahiran ng asin ang kanyang sugat nang marinig niya ang mga salita ng mga disipulong ito ng Saint Land. Sinabi niya nang may pagungol, Alvin, huwag mo akong suruan. Isang galit na galit ang lumitaw sa kanyang mukha na para bang siya ay talagang siniraan. Ang eksenang ito ay naging sanhi din ng maraming disipulo ng Saint Land na madama na si Alvin ay siniraan si Linton. Natural, ang ilan sa mga mas makatwirang disipulo ng Saint Land ay hindi nag-isip na siniraan ni Alvin si Linton. Naramdaman nilang totoo na sinubukan ni Linton na makipagkasundo kay Alvin. Tungkol naman sa dahilan kung bakit si Linton ang nagkusa na humingi ng pagkakasundo, hindi ito mahirap para sa kanila na malaman ito. Siguradong natakot si Linton na hindi niya maalis ang kanyang sarili sa sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang dahilan na si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root para pagbawalan siyang maglingkod sa enforcement hall. Kung talagang nagtataglay si Alvin ng asul na innate spiritual root, hindi na magiging balido ang kanyang dahilan. Sa panahong iyon, maraming tao ang magsasabing inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan at awtoridad. Ang enforcement hall ang namamahala sa pagpapatupad ng batas sa fire worship sect. Napakahigpit noon. Kung kumalat ang balita tungkol dito, hindi makakatakas si Linton sa parusa kahit na nag-iisang anak siya ng isa sa mga vice hall masters sa enforcement hall. Bukod dito, mabigat din ang parusa sa kanya. Slander. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, si Alvin na nakarinig sa mga salita ni Linton ay hindi maiwasang matawa. Pagkatapos noon, mabilis niyang itinaas ang kamay at tinusok ang daliri, pinipiga ang isang patak ng dugo. Bumangon ng takot kay Linton nang makita niya ang patak ng sariwang dugo. Naturally, alam niyang si Alvin ay susumpa sa kidlat na parusang panunumpa na hindi siya sinisiraan. Alvin, kung maglakas loob kang manampa sa panunumpa ng parusang kidlat, isinusumpa ko na hindi ako magpapahinga hanggang sa mamatay ka. Dahan daw ang huminga ng malalim si Linton habang muling ipinadala ang kanyang boses kay Alvin. Dahil nabigo ang kanyang malambot na diskarte, gagamit siya ng puwersa sa halip. Hindi siya magpapahinga hanggang sa mamatay si Alvin. Don't tell me wala pa tayo sa stage kung saan hindi tayo magpapahinga hanggat hindi namatay yung isa. Nang marinig ang voice transmission ni Linton, hindi mapigilan ni Alvin na mapangiti.
Kasabay nito, ginamit din niya ang kanyang dugo at nanumpa sa panunumpa ng parusang kidlat. Ako, si Alvin, ay nanunumpan akong hindi magkusa si Linten na ihatid ang kanyang boses sa akin sa pagtatangkang makipagkasundo sa akin. Ako ay tatamaan ng kidlat mula sa Tribulation Oath ng 99 Heavenly Tribulation. Ang aksyon ni Alvin ay katulad ng pagbibigay kay Linten ng isang sampal. Lalong nagalit si Linten nang makita niyang si Alvin ay hindi naapektuhan ng kanyang mga banta at nanumpa siya sa panunumpa ng parusang kidlat. Ang kanyang mga mata ay tila kayang magpaputok habang nakatitig kay Alvin. Alvin! Patay ka! Patay ka! Muling ipinadala ni Linten ang kanyang boses kay Alvin. Puno ng puot ang boses niya. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Alvin ang kanyang mga banta. Boom! 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 Siyam na kulog ang umalangaw-ngaw mula sa langit na ikinaalarma ng lahat sa Central Square. Ito ba ang panunumpa ng parusang kidlat? Parang ganun na nga. Nagtataka ako kung sino ang nanumpa sa panunumpa ng parusa ng kidlat sa Central Square. Mahigit 10 taon na akong nasa Saint Lan, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang kulog mula sa panunumpa ng parusa sa kidlat sa Central Square. First time ko din marinig ta. Nagkagulo ang grupo ng mga alagad ng Saint Lan sa Central Square. Lahat sila ay curious kung sino ang nanumpa sa kidlat na parusang panunumpa. Hindi pa rin nila alam ang nangyayari sa Fire Remuneration Palace dahil nandoon pa rin ang lahat. Hindi tulad ng mga disipulo ng Saint Lan na curious sa nangyari sa Central Square, ang mga disipulo ng Saint Lan sa Fire Remuneration Palace ay nagulat. Walang sino man sa kanila ang umasa na si Alvin ay susumpa sa kidlat na parusa para patunayan na hindi niya sinisiraan si Linten. Iba na ang tingin ngayon ng mga alagad ng Saint Lan kay Linten. Galit na galit at napahiya si Linten nang mapansin niya ang mga mata sa kanya. Agad niyang pinandilatan si Alvin habang malakas niyang sinabi, "Scram." Sinisikap niyang umatras si Alvin para maka-address siya. Gayunpaman, sa kabila nito, nanatiling hindi kumikibo si Alvin na parang estatwa habang naglalabas siya ng nangingibabaw na aura. Para bang kaya niyang supulan mag-isa ang puwersa ng kalaban. Nang makita kung gaano hindi makatwirang kumilos si Alvin, hindi na nakapagpigil si Linten. Nagsimulang lumabas ang Saint Origin mula sa kanyang katawan na may layuning pumatay. Maliwanag na malapit na siyang kumilos. Samantala, naramdaman ng mga alagad ng Saint Lan sa Fire Remuneration Palace na parang bumaba ng ilang degree ang temperatura sa kanilang paligid. Habang ang Saint Origin sa katawan ni Linten ay tumataas, ang kanyang katawan ay umusad habang sinisingil niya si Alvin na para bang papaalisin niya si Alvin palabas ng Fire Remuneration Palace. Firms. Ang Sun Saint Energy ni Alvin na matagal nang naipon sa kanyang katawan ay lumabas din bago ito naging whirlpool nang makita niya si Linten na kumikilos. Sa sandaling lumitaw ang mga whirlpool, nagsimula itong sumipsip ng lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa Fire Remuneration Palace. Maliwanag na ito ang epekto ng uri ng tulong na Divine Ability, ang Elementary Divo Uring Tactic, na naintindihan ni Alvin. Sa sandaling ibigay ni Alvin ang Elementary Divo Uring Tactic, ang mga disipulo ng Saint Lan na naruroon sa Fire Remuneration Palace ay agad na naramdaman ang kawalan ng Heaven and Earth Spirit Energy sa hangin. Dahil sa kakaibang pakiramdam na ito, hindi sila komportable. Ito ang uri ng tulong na Divine Ability na pinagkadalubhasaan ni Alvin. Nakakatakot na uri ng tulong na Divine Ability. Kung iisipin ay naa-absorb nito ang lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa Fire Remuneration Palace. Hindi katakataka na kaya niyang talunin si Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa true ranking kahit na ang kanyang cultivation base ay hindi mas mataas kaysa sa kanya. Mukhang ang kanyang cultivation base ay sumailalim sa isang makabagbag damdaming pagbabago sa isang kisap mata. Marami sa mga alagad ng Saint Land ang namangha. 2029. Nang ang Sun Saint Energy sa katawan ni Alvin ay tumaas sa limitasyon nito, ang mga disipulo ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace ay nakakita ng isang bagay na kumikislap sa harap ng kanilang mga mata. Si Linten ang umaakyat kay Alvin. Sa sandaling ito, isang dipo lang ang layo niya kay Alvin. Bang! Isang malakas na pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin sa napakahalagang sandali.
Huminto si Linton bago si Alvin. Ang tunog ng kanyang mga paa na lumapag sa lupa ay parang kulog na ikinagulat ng lahat. Kasabay nito, ang mga alagad ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace ay nakakita ng dalawang bitek sa ilalim ng mga paa ni Linton. Ang tunog ng mga taong humihingal ay narinig sa Fire Remuneration Palace. Kahit na ang lupa sa Fire Remuneration Palace ay hindi kasing tigas ng lupa sa Death Arena sa Palace of Death, ito ay napakatigas dahil gawa ito sa mga bihirang materyales. Napakahirap para sa mga ordinaryong espada o saber na mag-iwan ng mga marka dito. Gayunpaman, ang mga paa ni Linton ay nag-iwan lamang ng mga marka sa lupa. Batay dito, makikita kung gaano karaming puwersa ang ginamit niya nang lumapag ang kanyang mga paa sa lupa. Iyon ay nang puwersahang huminto si Linton, maraming mga alagad ng Saint Land na may matalas na mga mata ang nakakita na ang isang dakot ng buhok ay nahulog mula sa noo ni Linton. Ang buhok ay ginupit ng pantay-pantay na parang pinutol gamit ang napakatalim na sandata. Nakuha na ni Alvin ang kanyang espada. Maraming mga alagad ng Saint Land na nakakita kay Alvin na naghagis ng invisible sword technique noon ay hindi napigil ang mapabuntong hininga muli habang sila ay pawis na pawis. Sa sandaling ito, pansin din ng marami ang mga butil ng pawis sa noo ni Linton. Pawis na pawis siya. Masasabi kung gaano kay tikot si Linton kanina lang. Kung hindi, hindi siya gaanong pawis. Muling ibinato ni Alvin ang kanyang sword technique. Bakit hindi ko narinig ang tunog ng espadang sumisipol sa hangin? Idiot ka ba? Tiyak na nadaig ang tunog na iyon ng tunog na dulot ng mga paa ni Elder Linton na lumapag sa lupa. Nagtataka ako kung bakit bigla siyang huminto dahil sa sobrang galit niya. Ang lumabas, si Alvin ay naghagis ng kanyang sword technique. Yung dakot na buhok na nalaglag mula sa noo niya ay pinutol ni Alvin. Halatang pinagpapawisan siya dahil sa takot. Mukhang hindi na siya mabubuhay kung balak siyang patayin ni Alvin. Hindi ba ito ibinigay? Bagamat medyo malakas si Elder Linton, hindi siya katapat ni Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking. Paano siya magiging katapat ni Alvin? Alam na niyang hindi siya kapareha ni Alvin, ngunit naglakas loob pa rin siyang gumawa ng hakbang laban kay Alvin. Talagang hinahangaan ko ang kanyang tapang. Buti na lang at nakahinto siya sa oras. Kung hindi, natatakot ako na hindi ang kanyang buhok ang gupitin, kundi ang kanyang ulo. Bagamat sa mga mata ng mga disipulo ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace, tila si Alvin ay nakatayo lamang habang nakahalukip-kip ang kanyang mga braso, alam nilang inihagis niya ang kanyang mabigat na sword technique na naging dahilan upang mapahinto kaagad si Linton. Barf! Kasabay nito, sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng iba, habang patuloy na tumutulo ang pawis ni Linton, biglang namula ang kanyang mukha habang sumusuka siya ng isang subo ng dugo. Ang malaking subo ng dugo ay patungo sa direksyon ni Alvin. Naturally, hindi ito naglalaman ng anumang nakakasakit na puwersa. Firmf! Ngumuso si Alvin nang makita niya ito at iwinagayway ang kanyang manggas. Isang napakalamig na enerhiya ang tumagos at nagpadala ng dugo na lumipad sa kabilang direksyon, na naging sanhi ng pagtilamsik nito sa mukha ni Linton. Naghalo at tumulo ang pawis at dugo sa mukha ni Linton sa kanyang katawan, na nagpapakulay ng pula sa kanyang damit. Kahit na ang mga pattern ng uniforme ng isang elder at isang disipulo sa fire worship sect ay ibang-iba, lahat sila ay puti. Para sa kadahilanang ito, ang dugo ay mukhang lubhang kapansin-pansin. Natahimik ang lahat sa Fire Remuneration Palace nang makita nila ito. Paano kahabag-habag? Ito ang nasa isip ng lahat nang tumingin sila kay Linton. Natural, hindi sila naawa sa kanya sa kabila ng kanyang kahabag-habag na anyo. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagkusa na maghanap ng gulo kay Alvin. Kung hindi inabuso ni Linton ang kanyang kapangyarihan at pinagbawalan si Alvin na maglingkod sa Enforcement Hall, wala sa mga ito ang mangyayari. Si Linton na napuno ng dugo ang mukha ay nakaramdam ng labis na kahihiyan. Galit niyang sinabi, Alvin. Ano ang gusto mong gawin? Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa puot. Kung kaya niyang sunugin si Alvin ng apoy sa kanyang mga mata, nasunog na sana si Alvin hanggang sa mamatay. Ano ang sinusubukan kong gawin? Nang marinig ang kanyang mga salita, natuwa si Alvin. Elder Linton,
Ano sa palagay mo ang sinusubukan kong gawin? Wala akong tutol kung gusto mong umalis sa Fire Remuneration Palace. Nang makarating dito si Alvin, biglang nagbago ang kanyang tono. Ang kanyang boses ay naging malamig habang sinabi niya. Gayunpaman, ngayon, kahit na ano, dapat mong sabihin kung maaari kong tanggapin ang tungkulin mula sa enforcement hall o hindi bago ka umalis. Hindi ba't sinabi mo na hindi ako kwalipikadong maglingkod sa enforcement hall dahil mayroon akong isang dilaw na innate spiritual root? Ngayong napatunayan kung mayroon akong asul na innate spiritual hall upang magsilbi sa enforcement hall, ako ba ay kwalipikado? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, galit na galit si Linten na halos samuka na naman siya ng dugo. Sa katunayan, hindi mahalaga kay Linten kung si Alvin ay nagsilbi sa enforcement hall o hindi. Siya pa nga ang nagkusa na humingi ng pagkakasundo kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission at ginagarantiyahan na irerekomende siyang maglingkod sa enforcement hall. Hindi niya inaasahan na hindi lamang si Alvin ang hindi nagpapasalamat, ngunit talagang itinulak niya siya sa isang sulok sa harap ng napakaraming tao. Malinaw na gusto ni Alvin na aminin niya na mali siya sa kanyang naunang paghatol. Ito ay katulad ng sampal sa kanya sa mukha. Bakit? Huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay may mali sa espiritual na perlas na nasa kamay ko, Elder Linten. Tiningnan ni Alvin ang spiritual pearl sa kanyang kamay at mahinahong nagtanong nang makita niya si Linten na nananahimik ng mahabang panahon. Kung sa tingin mo ay may mali sa spiritual pearl na ito, maaari mong palaging kunin ang iyong spiritual pearl para suriin ang aking innate spiritual root, Elder Linten. Naniniwala ako na bilang isang elder ng enforcement hall, dapat mayroon kang tamang spiritual pearl. Bagamat mahinahong nagsalita si Alvin, ang kanyang mga salita ay parang mga palagpak ng kulog nang marinig ito ni Linten. Sa kanyang opinyon, gustong itulak siya ni Alvin sa daan ng kapahamakan. Kung hindi sigurado si Linten kanina tungkol kay Alvin na nagtataglay ng asul na innate spiritual root, sigurado na siya ngayon na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Kung hindi, hindi siya magiging dominante. Bukod dito, kung hindi ako nagkakamali, bumalik ka lang sa sekta o lumabas mula sa closed door cultivation, tama ba, Elder Linten? Hindi nagalit si Alvin kahit hindi siya pinapansin ni Linten. Sa halip, iniba niya ang paksa at tinanong si Linten tungkol sa iba pang mga bagay. Paano mo nalaman iyon? Sa sandaling ito, si Linten ay natigilan sa mga salita ni Alvin. Hindi niya inaasahan na mahulaan ni Alvin na kamakailan lang siya nakabalik sa fire worship sect. Kung hindi ka lang bumalik sa sekta o lumabas sa closed door cultivation, imposibleng hindi mo malalaman na mayroon akong asul na innate spiritual root. Matiyagang nagpaliwanag si Alvin, marahil ang karamihan sa mga tao sa fire worship sect ay iniisip na mayroon akong dilaw na innate spiritual root. Gayunpaman, bukod sa mga tunay na disipulo sa paglilingkod sa enforcement hall, 70% ng mga tao mula sa enforcement hall ang nakakaalam na mayroon akong asul na innate spiritual root. Ang mga walang kamalay-malay ay ang mga kakalabas lang sa kasalukuyan o kulto sa kasalukuyan. Dahil sa mga salita ni Alvin, muling tumahimik ang lahat sa Fire Remuneration Palace. Alam ng mga tao sa enforcement hall na mayroon siyang asul na innate spiritual root. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, naging malungkot ang ekspresyon ni Linten. Kasabay nito, tumingin siya kay Payne na may intensyong pumatay, na natakot sa kanya. Senior Brother Linten, huwag kang makinig sa kanya. Nagbubuga siya ng kalokohan. Mabilis na pinabulaanan ni Payne. Ang kanyang innate spiritual root ay 2 beses na sinubukan sa harap ng aking master. Parehong beses na siya ay natagpo ang nagtataglay ng isang dilaw na innate spiritual root. Walang pagkakamali tungkol dito. Nang matapos magsalita si Payne, lumingon sa kanya si Alvin at nagtanong, Payne, kung hindi ako nagkakamali, bumalik ka rin sa sekta kamakailan lang o kalalabas lang sa closed door cultivation, tama? Sa katunayan, hindi mo pa nakita ang iyong Panginoon, Argus, bago ka dumating para maghanap ng gulo sa akin, tama? Sino ang naghahanap ng gulo sa iyo? Huwag mo akong sir-on. Gulat na sabi ni Payne nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Kasabay nito, isang masamang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Ito ay dahil tama si Alvin.
Kamakailan lamang ay lumabas siya sa closed-door cultivation, at hindi pa niya pinupuntahan ang kanyang amo bago niya nahanap si Linton upang maghanap ng gulo kay Alvin. Pinlano niyang makita ang kanyang amo pagkatapos niyang malagay sa gulo si Alvin para maibahagi niya ang magandang balitang ito sa kanya at mapasaya siya. Natural, walang kamalay-malay si Payne na hindi niya mahahanap ang kanyang amo, si Argus, kahit na hinanap niya siya dahil pumunta siya sa lower province ng Dow Marshall Saint Land. 2030. Bagamat sinabi ni Payne na sinisiraan siya ni Alvin, isang bakas ng pagkabigla at kawalang paniwala ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay lubos na nagtaksil sa kanya. Biglang umalangaw-ngaw ang isang sigaw sa Fire Remuneration Palace. Isang disipulo ng banal na lupa ang tila may naalala habang siya ay sumigaw sa gulat, naaalala ko na ngayon. Maraming tao na naruroon sa eksena ang agad na naglipat ng kanilang atensyon sa disipulong ito ng Saint Land. Sa buong atensyon sa kanya, ang disipulo ng Saint Land ay medyo kinabahan, ngunit sinabi pa rin niya, may naaalala ba sa inyo? Noong pinatay ni Alvin ang mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum, si Huey at ang kanyang kapatid na si Can, siya ay pinatawad ng Enforcement Hall. Noong panahong iyon, akala namin ay may kakaibang background si Alvin. Posibleng nalaman ng Enforcement Hall mula noon na si Alvin ay may asul na innate spiritual root. Ibinunyag ng alagad ng Saint Land ang lahat ng naalala niya nang hindi nag-iiwan ng anumang detalye. Muling tumahimik ang Fire Remuneration Palace. May nangyari bang ganyan? Pinaikit ni Linton ang kanyang mga mata. Lalong naging seryoso ang ekspresyon niya. Dahil kababalik lang niya sa Fire Worship Sect, hindi niya alam na si Alvin ay pinatawad na ng Enforcement Hall. Kung hindi, hindi siya maghahanap ng gulo kay Alvin nang nagmamadali. Ang isang taong pinatawad ng Enforcement Hall ay isang ordinaryong tao. Bilang elder ng Enforcement Hall, natural na alam ni Linton ang sagot dito. Sa mga tagalabas, kaibigan niya si Payne. Gayunpaman, sa mga mata ni Linton, si Payne ay tagasunod lamang niya. Dahil siya ay tumanda na, hindi na siya tunay na disipulo at naging Bronze Flame Elder. Dahil dito, hindi na siya sinundan ni Payne na kasing lapit ng dati. Kung alam ni Linton na si Alvin ay pinatawad na ng Enforcement Hall noon pa man, kahit na kapatid niya si Payne, hindi sana siya basta-basta pumunta para maghanap ng gulo kay Alvin. Inabuso pa niya ang kanyang kapangyarihan para lang pahirapan siya. Kung ang usapin na ito ay hindi haharapin ng maayos, magiging mahirap para kay Linton na makatakas mula sa matinding parusa kahit na siya ay isang elder ng Enforcement Hall at ang nag-iisang anak na lalaki ng isa sa mga Vice Hall Masters sa Enforcement Hall. Ngayong binanggit mo ito, sa palagay ko naaalala ko ang isang bagay na nangyari. Mukhang alam ng Enforcement Hall na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root kaya hindi siya pinarusahan ng Enforcement Hall. May hindi sinasabing tuntunin tungkol dito. Mukhang mali ang chismis. Si Alvin ay walang dilaw na innate spiritual root. Sa halip, mayroon siyang asul na innate spiritual root. Ang grupo ng mga alagad ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace sa wakas ay pinagsama-sama ang puzzle. Sa nangyari, matagal nang alam ng Enforcement Hall na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Si Linton lang ang hindi nakakaalam nito. Talagang mala si Elder Linton. Batay sa mga salita ni Alvin, si Elder Linton ay malamang na kamakailan lamang ay lumabas sa closed-door cultivation o kamakailan ay bumalik sa sekta. Hindi ba halata? Kung hindi, hindi maiisip ni Elder Linton na si Alvin ay may dilaw na innate spiritual root. Siya at si Alvin ay estranghero. Pinahirapan lang niya si Alvin ngayon dahil kay Payne. Parang ginawang kalokohan si Payne. Tulad ng pinag-usapan ng marami sa mga alagad ng banal na lupa, itinoon nila ang kanilang atensyon kay Payne. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na naging berde ang mukha ni Payne. Ano ang ibig nilang sabihin ng ginawa niyang kalokohan si Linton? Bago ito, hindi rin niya alam na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Parang mamamatay si Payne nang maramdaman niya ang malamig na tingin ni Linton na tumama sa kanya. Alam niyang pagkatapos ng araw na ito, malamang ay hindi na siya papansinin ni Linton dahil pakiramdam niya ay naloko rin siya. Si Payne ay nakaramdam ng labis na pagsisisi sa sandaling ito. Bakit kailangan niyang maging padalos-dalos?
Napakaingay ng fire remuneration palas ngayong nalaman ng lahat na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Sa wakas ay naunawaan kung bakit ang enforcement hall ay mag-iingat ng espesyal at kahit napatawarin si Alvin dati. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang asul na innate spiritual root. Kung tutuusin, ang mga taong pinatay niya ay mga disipulo lamang ng Vermilion Bird Sanctum na may ordinaryong likas na talento at hindi gaanong makakaapekto sa fire worship sect. Hindi ako makapaniwala na si Alvin ay talagang nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Kung babalikan, lahat ng mga komentong iyon tungkol sa limitasyon ng kanyang cultivation base na nasa tuktok ng exemplary saint stage ay parang katawa-tawa ngayon. Talaga. Hanggat ang isang martial genius na may asul na spiritual root ay hindi biglang mamatay o magpasya na huminto sa paglilinang, tiyak na matagumpay siyang makakalusot sa Saint Celestial stage. Hindi ko maisip kung gaano kaitikot ang lakas ni Alvin kapag nakapasok na siya sa Street Celestial stage. Ang kanyang lakas ay magiging lubhang kakilakilabot. Sa kasalukuyan, tila ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok ng exemplary saint stage, tama ba? Ito ay dapat na mas mataas kaysa doon. Kanina, bago niya ibigay ang kanyang assist type na divine ability para itaas ang kanyang saint energy, napansin kong ang kanyang enerhiya ay katulad ng isang powerhouse sa early quintessential saint stage. Kung ganoon, ibig sabihin ba ay nakalusot na siya sa early quintessential saint stage? Nag-usap ang grupo ng mga alagad ng Saintland sa Fire Remuneration Palace. Napagpasyahan nila na ang cultivation base ni Alvin ay nasa early quintessential saint stage. Patuloy silang namangha sa lakas ni Alvin. Bagaman ang kanyang cultivation base ay nasa early quintessential saint stage lamang, ang kanyang lakas ay maaaring ituring na kapantay ng mga nasa tuktok ng second form of the Saint Celestial stage. I think so too. Ang sword technique lang na pinagkadalubhasaan niya mag-isa ay sapat na para marank siya sa Supreme Saint ranking. Hindi ako makapaniwala na may isa pang kababalaghan sa mga nakababatang henerasyon sa fire worship sect na kwalipikadong marank sa Supreme Saint ranking. Ang nakababatang henerasyon ng mga elite na disipulo sa fire worship sect ay mga tunay na disipulo. Kung nagtagumpay sila sa ranggo sa Supreme Saint ranking, magdadala sila ng karangalan at kaluwalhatian sa fire worship sect. Ang isang taong tulad niyan ay malawak na makikilala bilang isang kahanga-hanga rin. Halimbawa, ang 7 tao, kabilang si Brianna, na nirerango sa Supreme ranking ay itinuturing na mga kahanga-hanga sa fire worship sect. Ang fire worship sect ay mayroong 7 prodigy, at sila ay kilala bilang 7 great prodigies. Ang 7 great prodigies sa fire worship sect ay mga powerhouse na sikat sa upper province ng Dao Martial Saintland. Sila ay malawak na kinilala bilang elite powerhouses sa mga nakababatang henerasyon sa upper province. Mula ngayon, may isa pang kababalaghan sa fire worship sect. Ang sekta ay mayroon na ngayong 8 kababalaghan sa halip na 7. Hindi magtatagal ay kumalat na ang mga pangalan ng 8 prodigy sa Dao Martial Saintland. Maraming mga alagad ng Saintland ang namangha. Prodigy. 8 great prodigy. Nang marinig ang mga salita ng mga disipulong ito ng Saintland, nagtaas ng kilay si Alvin. Gayunpaman, napakalma pa rin ang kanyang ekspresyon. Si Brianna, ang kambal na kapatid ni Kelly, ay itinuturing na isang kababalaghan sa fire worship sect. Napaisip si Alvin sa kanyang puso. Naalala pa niya noong una niya itong nakilala. Talagang nabigla siya sa lakas nito. Kahit na ang 5-clawed golden dragon, si Jego, mula sa Dragon Clan ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat sa harap niya. Sa oras na iyon, naabot na ng cultivation base ng Jego ang rurok ng Divine Saint stage. Gayunpaman, ang lakas ni Alvin ay humahabol kay Brianna kaya hindi na siya nabigla gaya ng dati sa kanyang lakas. Di nagtagal, ibinalik ni Alvin ang kanyang atensyon kay Linton at sinabing, Elder Linton, dahil dumating na ito, hindi ba sa tingin mo ay oras na para sagutin mo ako? Nagulat si Linton kay Alvin. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na inihayag, mula sa sandaling ito, hindi na pinagbawalan si Alvin na maglingkod sa enforcement hall. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, at ang kanyang mga salita ay napakadirekta. Nagdulot pa ito ng pagdududa kay Alvin. Higit pa riyan. Hindi natapos si Linton.
Tumingin siya kay Alvin at yumuko para humingi ng tawad kay Alvin sa harap ng lahat ng nasa Fire Remuneration Palace. Alvin, dati, hindi ko alam na nagtataglay ka ng asol na innate spiritual root kaya pinagbawalan kitang maglingkod sa enforcement hall. Ngayong nalaman kong mayroon kang asol na innate spiritual root, gusto kong humingi ng tawad. Dahil sa mga salita ni Linten, tumahimik ang lahat sa Fire Remuneration Palace. Ang aksyon ni Linten ay labis na nakakagulat. Talagang marunong makibagay si Linten sa mga sitwasyon. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin sa halip na matuwa nang makita niya ito. Although humihingi siya ng tawad sa akin, talagang inaabsuelto niya ang kanyang sarili sa kanyang mga krimen. Ngayong humingi na siya ng tawad, hindi na siya mapaparusahan kahit napipiliin ng enforcement hall na imbestigahan ang bagay na ito. Pagkatapos humingi ng paumanhin, bago nanumbalik ang katinoan ng mga alagad ng Saint Land sa Fire Remuneration Palace, umalis si Linten sa Fire Remuneration Palace. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinigilan ni Alvin dahil naabot niya ang kanyang layunin. Sa wakas ay maaari na niyang tanggapin ang assignment mula sa enforcement hall. Nangangahulugan ito na malapit na niyang makita si Kelly at ang kanilang anak na babae. Sa labas ng Fire Remuneration Palace. Sa sandaling lumabas si Linten mula sa malaking pasukan ng Fire Remuneration Palace, ang kanyang kalmadong tingin ay biglang naging malalim. Isang matinding puot ang bumangon sa kanyang puso. Alvin, mag-ingat ka. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang pagkakataong bumangon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.